natin sa Pilipinas, habang ang iba ay katahimikan pang nahihimbing sa pagtulog, narito po tayo na kung saan ay sasamba at magpupuri at aaral ng salita ng ating Panginoon. Ito po ay ating kukunin sa pasimula ng Aklat ng Kawikaan sa chapter 1. Aklat ng Kawikaan, makita po natin mga kapatid, o Aklat ng Proverbs ay tunay na nag-uumpisa sa mahahabang talata. Kung tayo po ay nag-uumpisa sa Psalm ay maiikli sa umpisang chapter. Dito po ay sa umpisa pa lamang ng Kawikaan ng Aklat ng Proverbs ay mahaba na po, inaabot na po ng mahigit na 30 verses. But anyway, we must go on to study, patuloy nating namnamin ang salita ng ating Panginoon, na kung saan ito po ay matuto tayo kung paano natin makakamit yung karunungan na kung saan ay kailangan po natin lalo habang tayo umiidad sa edad, umiidad sa spiritual. Nga po kasi ang salita ng ating Panginoon is the only material that God will use as na kung saan ay tayo ay patuloy na hinuhubog. Binibigyan tayo ng mga panibagong mandato ng kanyang salita. Kahit ito po ay napag-aralan natin, nabasa na natin in personal, but still, the Word of God is new every morning, sabi nga po ng Aklat ng Lamentation. Okay, basahin po natin ang Aklat ng Kawikaan. At po muna mag-pray. Heavenly Father, merciful God, once again, we thank you so much as you wake up this morning, Panginoon. At sa buhay po naman ay may kapatid na sa ibang bansa, salamat sa buong maghapon nila. At ngayon po, Diyos, nagkakaisang puso't damdamin kami na ikaw ay aming kinakatagpo. Maraming salamat po, God, na sa panahong ito, God, magagabi, madaling araw, andun nga po na may pagkakataon kami na ikaw ay aming patuloy na papaglingkuran, masamba sa espiritu at katotohanan. This is our privilege for this moment and time. Sa panahong ito, God, ikaw ay patuloy ka namin nakakaniig, nakikilala, at patuloy na yung salita mo, O Diyos, ay nagbibigay ng karunungan at kamalayan sa bawat isa sa amin upang kami mamuhay ng tama, wasto, sa iyong panuntunan, sa iyong pasubaybay, Panginoon. Salamat, Holy Spirit, that you are always there to guide us, to teach us, O God. Upang yung aming mga maling gawa, mga alituntunin ay maitama mo sa pamagitan ng pag-aaral ng iyong mga salita, O God. Yes, once again, Father, bless each and every one of us. Salamat. Alam po naman namin na yung nakalikasan mo, ang magpala, ang kumalinga, ang presensya mo, maranasan po namin. Salamat sa buhay po ng bawat isa. At nawa po, O Diyos, ay magkaroon din po ng pagkakataon ng ibang mga kapatid na sa ganitong pagkakataon ay andun nga po na ikaw ay katagpuin namin. Lord, salamat po. Anumang hadlang nakikita mo sa aming katauhan, sa aming pananalita, sa aming mga kinikilos, ginagawa. Kung kami man po ay nahimbing na hindi naman nakapahimahinga, na hindi ka kinatagpo, hindi man lang nagpasalamat o himingi ng forgiveness, narito kami, Panginoon, na humihingi muli, papalinis muli, papadali sa iyo, God, mula ulo hanggang talampakan, dalisayin mo kami. Pagindapatin mo, Panginoon, na kami, O Diyos, ay patuloy na maging mababa sa iyong banal na harapan. Alisin ang mga kataasan, alisin ang lahat ng humahadlang sa iyong katwiran, sa iyong kabanalan sa amin as we ask forgiveness to cleanse us, to wash us, to sanctify each and every one of us for our wickedness, your coming unto you, God. Thank you, Father God. We have the blood of Jesus to cleanse us. We have the power that comes from you kung saan ay maglilinis, dadalisay sa amin as we confess our sin, Panginoon. Salamat po, O God. Tunay nga po, O God, paggawin mo kami busilak sa kaputian as we go on sa aming pag-aaral na iyong mga salita. Thank you so much, Father God. All the glory is yours alone, O Father, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. So babasahin po muna natin ang kabuuan ng Kawikaan chapter 1 na kung saan bagamat tayo ay marami nang naunawaan pero patuloy na ang Diyos po ang patuloy na mangusap. Hallelujah. So ang chapter 1 po ay mayroong 33 verses at ang sabi nga po dito, ang kahalagahan ng mga kawikaan. Ang kawikaan ni Haring Solomon na anak ni David at naghari ng Israel. Naging hari ng Israel. Sa pamagitan nito, ang tayo magkatamo ng karunungan at pangunawa sa mga salitang puno ng aral sa buhay. Itinuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, katuwiran at katarungan at katapatan. Mabibigyan nito ng talino ang mga walang karanasan at mga kabata ay matuturing na pagpasya ng tumpak. Sa pamagitan nito, ang matalino ay lalong tatalino at magiging dalubhasa ang kakaunting kaalaman. Sa gayon, lubos nila maunawaan ng mga kawikaan, gayon din ang bugtong ng mga pantas.
payo sa mga kabataang lalaki. Verse 7, ang pagkatakot kay Yahweh ay pasimula ng karunungan, ngunit walang halaga sa mga mangmangang aral ng at mga saway. Anak, anak ko, dinggin mo ang aral ng iyong ama at huwag kayong ipagwalang bahala ang turo ng iyong ina. Pagkat ang iyo ay putong mong bumudyanda, kwintas at karangalan, sakdal dikit at walang kapara. Aking anak, sakali mang akiting ka ng masama, huwag kang paakay, sila'y iyong tanggihan niya. Kung sabihin nilang halika kayo, tayo ay mag-abang, bilang katuwa ay daluhungin ang mga walang malay. Sila'y ating dudumugit, walang awang papatayin, at sila ay maitutulad sa patay na ililibing. Ating sasamsamin ang lahat nilang kagamitan, bahay nito'y magpupunong malaking kayamanan. Halika at sa amin ikaw nga ay sumama, lahat ng masamsam bibigyan ng bawat isa. Verse 15, aking anak, sa kanila iwasan mong makisama. Umiba ka ng landas mo, papalayo sa kanila. Ang lagi nilang hangad gumawa ng kasamaan sa tuwing na ang bisig ay nakahanda sa pagpatay. Sa umaga, sa pag-uumang ng bitag ay walang mangyayari. Kung makikitang ng ibon, ang ibig mong mahuli. Ngunit hindi nalalaman ng gayong mga tao. Bitag nila ang sisiro sa sarili ng ulo. Ganyan ang uuwian ng nabubuhay sa karahasan. Sa ganyan magwawakas ang masamang pamumuhay. Tawag ng karunungan, verse 20. Karunungan ay maalingaw-ngaw sa mataong lansangan, tinig niya nangingibabaw sa lugar ng pamilihan. Ito lumampas ng mataas ng mga umuog. Ang ugwaong niya ay narinig sa mituan nitong lungsod. Taong mangmang, walang hustong kaalaman, hanggang kailan katatagal sa abang mong kalagayan. Hanggang kailan pa mananatili sa iyong kamangmangan. Kailan mo pa iisiping maghanap ng kaalaman. Ang payo ko ay pakinggan ninyo at dinggin ang aking saway. Sa inyo ang diwa ko at ang aking kaalaman. Patuloy nga itong sa inyo ay panawagan, ngunit hindi ninyo pansin pati ang aking mga kaway. Pinawalang bahala ninyo ang aking mga payo, ayaw niyo bigyan pansin pag gunita ko sa inyo. Dahil dito kay aking tatawanan kapag napahamak, nasadlak sa kaguluhan. Verse 27, kapag kayo ay hinampas ng bagyo nitong buhay, dinatna ng kahirapan, ipo-ipo ang kalarawan, at tundat ng kayo ng hapis at dalamhati pag-itingan. Sa araw na iyon, ay di ko pakikinggan ang iyong mga panawagan. Hahanapin ninyo ako, ngunit hindi masusumpangan, pagkat itong karunungan ay di ninyo minahal. Hindi nyo minamahal, saya kay Yahweh ay di natakot ng may lakit na paghalak. Inyo pa nga katatanggihan itong aking mga payo, itatapon parang dumi itong paalala ko. Kaya nga inyong aanihin ang bunga na inyong gumagawa at kayo uusigin ng nasa ninyong ubod sama. Katigasan ng ulo ang papatay sa mangmang, sa dusa ay masasadlak sa kasawian ng kaalaman. Verse 33, last verse, ngunit ang makinig sa akin, mananahan ng tiwasay, mabubuhay ng payapa, malalayo sa katakutan. Purihin ang Panginoon, purihin nga po Ama, salamat sa pagkabasa ng iyong mga salita na nagbibigay ng kung saan ay payo at tawag ng karunungan sa bawat isa sa amin. Ayan, purihin po ating Panginoon. So, makita po natin ang aklat ng mga awit. Ayan, ito po ay makikita po natin. It is a prayer, sa aklat ng mga awit, mostly ay panalangin at isang devotional life sa ating devotional life. Pero dito po, sa aklat po ng Aklat Kawikaan, ito po yung kung saan ito po yung sa pang-araw-araw na buhay po natin na nagpapaalala. Sabi nga po, Proverbs ng Aklat ng Kawikaan give us practical suggestion of effective living. Ito po yung nagtuturo sa atin kung tayo magiging epektibo sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sabi nga po, ang aklat ng mga nitong Proverbs na ito ay maikli, pero naandun naman ang pagtuturo sa atin na kung saan ay paano tayo gagawa, paano tayo mag-a-action. It is a wise, easy to learn saying, the action. Hindi ito nakikipagtaluha, hindi ito pagtatalo kung paano yung ating spiritual and moral beliefs, kundi ito po ay nagpapakita sa atin na kung saan ay nakatsentro sa Diyos. Kung paano yung katangian ng ating Panginoon, yung kanyang ginagawa, kung paano tayo pinagpapala. At ito din po ang nagbibigay sa atin upang tayo, nagtuturo sa atin, upang tayo ay paano tayo mamuhay ng malapit
at na may pagkakilala at banal na takot sa ating Panginoon. Ano po? Kasi nga po, yung sinabi kung paano kahalagahan ng kawikaan na kung saan ay isinipi at sinulat nga po ni Haring Solomon. Ano po? Na si Haring Solomon, alam natin, ito po yung ikatlong hari ng Israel na kung saan ito po ay anak ng isang dakilang hari na si Haring David na kung saan ay ito po ay tunay nga po na si Haring David ay nandun yung kanyang kasikatan. Yung sabi nga yung kanyang Israel Golden Age nung panahon ni Haring David. Ano po, sabi nga po, ay ito ako, when God said He will give him whatever He wanted. Kaya ito nga po naman nalahan nga po si Haring Solomon ay ibibigay ng ating Panginoon ang anumang naisin ni Solomon o si manalangin. Ano? Kaya nga po ang hindi siya humingi ng anumang bagay, kundi ang hiningi po ni Haring Solomon nung una siyang kung saan ay manguna sa pagiging hari, pagkamatay ng kanyang ama si Haring David, ay wala siyang hiningi, kundi ang karunungan nagmumula sa ating Diyos. At ito'y alam na po natin. Ito po yun na kung saan ay nagbigay karuguran sa ating Panginoon nang hingi ni Haring Solomon na siya bigyan ng karunungan. Sabi nga, He is not only made Solomon wise, hindi lamang niya binigyan ng karunungan si Haring Solomon, hingi niya ito, but also He gave him a great riches and power and era of peace. Ano po? So, doon sa kanyang pagiging hari, talagang binigyan siya ng ating Panginoon na kung paano hininga niya ang karunungan, hiningi natin nanalangin ang karunungan ni Haring Solomon, pero hindi lang karunungan ibinigay ng ating Ama sa langit, kundi andun nga po na kung saan ay binigyan din siya ng kapangyarihan at andun nga po yung kayamanan, kapangyarihan na kung saan nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Ano po? So, makikita po natin, pag tayo humihingi ng bagay na kung saan sa ating Panginoon, may masigit pa pong ibinibigay kaysa doon sa ating hinihingi ang ating Panginoon. Ano? Sabi nga po ay pinigay si Haring Solomon na unawaan po natin. Siya yung nagtayo ng isang templo ng Jerusalem na kung saan ay walang sa mga sumunod na mga hari ay wala nang naging katulad. Ano po? Sabi nga po dito, sinulat po ni Haring Solomon ang aklat ng kawikaan at naandito nga po yung kung saan ay makita natin kung gaano karangya o kung gaano katalino yung binigay ng ito ng ating Panginoon sa kanya. Ano po? Kaya dito po makita po natin dito sa verse 7, nasabi nga po dito ay sa mga payo sa mga kabataang lalaki. Ang pagkatakot kay Yahweh ay pasimula ng karunungan ngunit walang halaga sa mga aral at mga saway. So makita mo natin dito, isa sa saan ay isa sa mga, kumbaga sa panahon natin na yun na yung kumbaga hindi natin kinalulugdan yung mga tao na kung saan ay parang alam na nila ang lahat. Kumbaga parang kung saan ay makakakita tayo ng mga taong ganito na para baga sa kanila po mga pangakauro-kuro, haka-haka, ay parang bagang sila po ay may dunong kung saan ay sapat na kaalaman. So kung saan ay parang alam na nila lahat ng bagay. Kumbaga parang alam na nila na kung saan ay sila kung paano mamuhay. Pero kulang naman sa disiplina na kung saan hindi po kung saan ay kulang sa kamalayang kumbaga sa dignidad. Ano po? Alam niyo po sa aking karanasan, meron po ako kung saan ay doon sa aming malapit na kung saan ay pinagtatayuan ng aming small house church. Ano po? Na kung saan ay ito po ay panibagong pioneering doon sa mga lapit-lapit. I try my best na ma-approach yung mga nasa kalapit bahay. Kasi po sila po yung malalapit doon sa house church na yun. Meron doon mag-asawa, walang anak. Tatlo lang sila sa bahay. Meron at tatay nila. Ay yung babae, pag lagi ko bagang nililigawan na, ate, pwede po ba tayo magkwentuhan about sa salita ng ating Panginoon? Ay, sasabihin ba ganyan, ay pag po ako hindi naabala. Alam niyo wala siyang anak. Ang kaabalahan lang niya ay maglinis, maglaba, may konting tindahan. Sabihin na, kahapon binisita ko ulit. Ay, alam po ninyo, tayo dadating yan. Ako naman po nagsisimba. Ano po yung mga katwiran ng mga tao na alam ninyo na karanasan. Minsan na naging karanasan ko na din po yun noong unang panahon na kung saan ay, bagamat ako po noong unang panahon ay nasa Hong Kong, po. Ang una kasi nung kabataan pa, hindi pa ganun ako sa may nagba-Bible study na gano'n. Meron po sa akin kumakatok, po, sa mga plat noon ako nasa Hong Kong, OFW. May kumakatok, masisipag sila ang mga saksi ni Jehovah, na sila hindi nagsasawang kumatok, ng tuyang. Nagkakataon naman na kumakatok nito, solo lang ako naglilinis dahil wala yung
Pero andun nga po, minsan ini-entertain ko siya kaya lang minsan nandun na para bagang nakakasawa, kumbaga nakakaabala, gano'n. So, napipili ko rin yung halimbawa sa ngayon, kapag ikaw ay nag-a-approach sa salita ng Diyos na ibabahagi, eh, marami talagang tao ang tumatanggi at yun po yung nararanasan ko sa tuwing na ano, na kung saan mapakita po natin this kind of person na kung saan ay, sabi nga po, ang tawag nga po dito ni Haring Solomon ay a kind of person who is full, ano, yung mangmang na kung sa mga tao, which is totoo naman na minsan tayo ay talagang minsan iaminin natin na tayo ay mangmang nung hindi pa natin kilala ang ating Panginoon. Sabi nga po tayo daw po dito sa ating sinabing ito ni Haring Solomon, ang pagkatakot kay Yahweh, pasimula ng karunungan, ulit walang halaga sa mga mangmang aral at mga saway. Ito po, ibig sabihin nga po na kung saan ay ah, be open to advice of others. Ano, maging bukas daw po tayo sa pagbibigay ng mga pangangaral sa kapwa, especially those who know you well and can give valuable insight and counsel. Sabi nga po, pag-aralan daw po natin na kung saan sila ay unawain dahil alam daw po natin na kung saan alam natin, only God knows it all. Ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Kaya tayo bilang isang nangangaral ng salita ng ating Panginoon na tinawag at ng ating Panginoon na sinusunod yung Great Commission na sinasabi ng ating Panginoon, kailangan nga po natin na magkaroon tayo ng wisdom how to handle this kind of situation kung saan huwag tayong maging mangmang kung paano nga po ang mga ganun tao ay kulang sa kalaman at karanasan patungkol sa ating Panginoon. Ba't tayo na nagbabahagi ng salita ng Diyos? Ayun doon nga po na kailangan po natin talaga yung karunungan how to handle this kind of situation na hinaharap po natin, na ginahabang ginagawa po natin yung Great Commission na iniatas sa atin na ating Panginoon. Ano po? So, remember, only God knows all. Alam ng Panginoon ang ating desire, alam ng ating Panginoon ang kanyang ng ating Panginoon. Alaman ng puso natin na masunod natin yung Great Commission dahil ito naman po talaga ang pinakang essence ng ating pong pag-aaralan. Ang ibahagi sa iba-iba, ibahagi sa mga mangmang, ang salita ng ating Panginoon, ipakilala sa mga tao kung paano tayo ka-importanteng meron Diyos sa ating mga buhay. Ano po? At andun nga po, dadanasan natin iba't ibang mga trials, persecution, panlalait, but sabi nga po, take courage, ano po, matapang po tayo sa ganitong mga sitwasyon. Ano po? Dito sa verse 7, sabi nga po, sa verse 8, anak ko, dinggin mong aral ng iyong ama at huwag ipaiwalang bahala ang turo ng iyong ina, pagkat ang mga iyo iputong mong ubod ganda, kwintas ng karangalan, sakdal dikit at walang kapara. Ano po, napakalalim na mga sa Tagalog. Ano po, kaya nga sabi nga po, they will, sa dito po sa English, listen my child, listen my son to your father's instruction and do not forsake your mother's teaching. They will be a garland to grace your head and chain to adorn your neck. Ano, para bang pinakikita kung gaano natin dapat na kung saan ay pagyakapin talaga yung mga pangaral na ito ng ating ng salita ng ating Panginoon. Okay, come to think of it. Nung unang panahon sa atin, kasi as binabanggit dito ay yung payo ng iyong ama't ina. Ano? Okay, honestly speaking, di ba, ang mga magulang naman natin, dahil wala pa naman nilang, hindi, tayo ngayon yung may connection sa ating Panginoon at tayo natuturuan. Nung tayo lumaki, hindi naman tayo talaga naging aware na kung saan ay turuan tayo ng ating mga magulang about the connection sa ating Panginoon. Nakikita lang po natin, tayo sisimba, pag-araw ng hindi naman talaga consistent na linggo, halimbawa pag-fiesta lang o kaya Pasko lang, very rare. Mabihira tayo makapagsimba o kaya yung simbang gabi, yung siyam na gabi pag Pasko, na kung saan ito dala lamang ng kabataan mo na ikaw ay makikisama lamang. Pero deep within, hindi mo talaga nasa-sense kung ano yung manalim na kahulugan. Pero tayo sa kapanahonan na kung saan ayan, mga magulang na po kayo, na kung saan ay kayo po yung in this age, sabi nga po, information, knowledge is plentiful. Ano po? Andun nga po nagtuturuan tayo sa panahon ito kung paano ang karunungan ay napakayaman. Sabi nga po dito, ano ibinibigay sa atin. Sabi nga po, wisdom means far away to simply knowing a lot. Ano, wisdom means far more. Ang karunungan ibinibigay tayo ng simpleng pangunawa sa maraming bagay. Ano po, ang atong pinakang basihan po natin, yung attitude natin na kung saan ay magbabago sa buhay po natin. It is a basic attitude that affects every aspect of life.
Di po baga, ito yung pinakambasihan ng ating mga karakter na tunay na makakaepekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Ito po yung pundasyon ng karunungan na kung saan yung pagkatakot sa ating Panginoon, kung paano natin siya igagalang, kung paano natin siya dadakilain sa buhay natin, at paano na tayo mamumuhay na kung saan may kapangyarihan na mula sa ating Panginoon sa pamagitan ng ating pagsunod sa kanyang salita. Ano po? At dito po sa atin pong sinasabi nga po dito na kung saan yung po bagay sabi nga po sa Tagalog, ubod, pagkat ang yaoy putong mong ubod, ganda, ano ito sabi yung garland. Yung putong natin na kung saan napakaganda na kung saan talaga totoo naman. Ngayon natin na-appreciate sa panahon ito kung paano natin susundin, kung paano natin i-respect, i-honor ang ating Panginoon. At ito'y nagsisimula sa pagtuturo sa atin ng ating Panginoon sa pamagitan ng ating faith. Pananampalataya sa Diyos na kung saan ay doon nga po na kung saan ay ito yung magtuturo sa atin para at talaga nagtuturo i-control yung ating mga prinsipyo noong unang panahon. Magbibigay sa atin ng kaunawaan kung paano tayo namumuhay dito sa mundong ito at kung paano tayo hindi sasama sa takbo ng mundong ito dahil masiseparate po tayo. Bakit? Dahil sa innermost being natin, may salita tayo sa ating Panginoon na dapat nating sinusunod. Hindi tayo aayon sa takbo ng mundong ito. Yung ating pong karakter, yung ating attitude, yung action natin, na kung saan ito po'y nagpikita sa atin dahil natututo tayo, pinag-aaral natin ang salita ng Diyos, nagkakaroon tayo ng banal na takot. Yung trust sa ating Panginoon, pagtitiwala, trust in God. Sabi nga po, na kung sa siya yung He will make you a truly wise, na magtuturo sa atin talaga kung paano tayo magkaroon ng dunong at kaalaman, kamalayan sa pagsunod sa kanyang mga salita na kung saan ay sa ating ikabubuti, na kung saan nagbabigay sa atin ng maralim na prinsipyo ng pangunawa kung paano tayo iiwas sa galaw ng mundo at kung paano tayo susunod sa ating Panginoon. Kaya nga po itong pangaral ng ating Panginoon na ako ikwenta sa karangalan, sakdal, likid at walang kapara. So ito po yung pinakikita. Sabi nga po dito sinabi nga po sa verse 8, anak, dinggin mo ang aral ng iyong ama at huwag ipagwalang bahala ang turo ng iyong ina. Sabi nga po, our action speaks louder than words. Makikita po sa ating mga gawa kaysa sa ating pananalita kung ano yung ating personality. Ito ay makikita po lalo sa ating mga tahanan. Sabi nga po nung aking isang Bible study, kasi po mayroon pang mga Bible study ko, kailangan po 1-to-1 talaga. Kasi meron po iba-iba na po ang andras ng kailangan. Meron matagal na nagba-Bible study, meron namang bago. So hindi pa pwede silang pagsabay-sabayin. Kaya nga sabi ko nga po sa pagtuturo, sabi nga po niya, pag daw po nga po siya sinasabihan daw ng kanyang asawa, ayan na yung iyong ganyan, nandiyan na yung pastora, maganda. Ay sabihin niya dapat nga ikaw nga ang mupo at matuto at ikaw mag-aral ng salita ng Diyos. Kaya nga sabi ko sa kanya, ate, ipakita mo muna yung iyong natututunan bago mo siya akitin. Kumbaga, sa sarili mo natin. Kasi sabi nga po, our action speak louder than our words. Kaya sabi ko, ate, pumukus ka muna sa ating pag-aaral bago makita sa iyo at ipakita mo sa buhay mo, sa asawa mo, na meron ka natututunan. Sabi nga po dito, ito po totoo. At para sabi nga, this is true in our home. Kasi nga po, sa ating mga tahanan, baka hanggang tanghali, araw-araw yun, siguro rosaryo na rosaryo. Pero pagdating sa bahay niya, Diyos ko po, Panginoon, ang pibig, panaw po to kutsinta, ang pagmumura sa mga anak. So, ganun po yung mga dati nung sa inyo nga po yung mga religious person. Kung sanwari ay para kung saan sila naglilingkod sa Diyos, pero pagdating sa bahay at nakita makalat ang bahay, ang mga anak ay ganun, ay halos araw-araw ganun maririnig. Kaya nga, dapat makita po natin sa atin na kung saan ay, sabi nga po, our action speak louder than words. This is especially true in the home. Kaya makita po sa atin na kahit sa loob at labas ng ating tahanan, sa ibang tao, sa ating pamilya, makita sa atin na tayo nga po mga kapatid ay tunay na kung sa'y pinananahanan ng salita ng ating Panginoon. Dahil ang mga bata ay kailangan po nilang matuto ng yung values po baga. Children learn values, moral, and priorities by observing how the parents act and react every day. Diba? Sabi nga po, ang magulang ang tunay na unang guro ng mga bata sa loob ng tahanan, which is true. Ay tayo po ay hindi lang tayo mga nanay, kundi tayo pinag-aaral ng salita ng ating Panginoon.
Ayan, I'm so blessed at Ma'am Annalyn ay talaga nakikita niya. Nakikita po natin na kanyang kasundsaan ay sa kanyang mga anak, sa kanyang mga ministry sa mga bata, ano po, na kung saan ay dito na ituturo po niya yung values moral at kung paano uunahin ang ang ating Panginoon sa kanya. Ano po, sabi nga po, the children will catch this attitude. Tunay na madali nga pong turuan ng mga bata. Kaya kung ano yung nakikita sa atin, ay ang nagiging tama. Sabi nga po sa isang commercial, kung anong nakikita ng mga bata sa matatanda, ayun ang nagiging tama. Kaya makita po talaga sa atin yung tama at gusto na kung saan biblically pa talaga na tayo ay they are blessed dahil andun nga po, biblically ay talagang natututo na isinasabuhay po natin. Sabi nga po dito, if parents exhibit a deep reverence for a dependence on God, the children will catch this attitude. Sabi nga po, let them see your reverence for God. Makita ng mga bata kung paano tayong sumusunod, kung paano natin ginagala, kung paano natin kung paano natin isinasabuhay ang ating salita ng ating Panginoon. Sabi nga po, turuan natin na mamuhay na kung saan nagbibigay ng pagsamba ang mga bata ng tunay na pagsamba at napakahalaga daw po na ito ay nag-uumpisa sa isang pamilya at andun nga po na yung sama-samang nagbabasa ng Bible. Dito hindi ko po ito magawa pa rito sa aming tahanan kasi nga po ako po ay kumbaga yung aking mga pamangkin ba, hindi ayaw ko namang anuhin yung kanilang mga anak pero binibigay ko halimbawa sa kanila yung pananalangin sa pagkain. Ando naman na kasi sila sumusunod pagkaano. Pero yung tunay na disiplina na kung saan hindi ko magawang tono tahasan kasi may magulang sila. Baka sabihin naman bakit sa akin, isa naman si auntie, ako yung magulang, dapat kami magbibigay disiplina. Ano po? Kaya yun po. Kumbaga, mayroon din ako limitasyon. Kasi alam ko yung sitwasyon ko dito sa loob ng tahanan. Ano po? Kaya ayun po, our action is speak louder than our words at especially sa ating mga tahanan at ang mga bata ay kaya andun nga, children learn values, morals, and priorities by observing how their parents act and react every day. Sabi nga po dito, if parents exhibit a deep reverence for and dependence on God, the children will catch this attitude. Let them see your reverence for God. Teach them the right living by giving worship an important place in your family, sa ating pamilya at lalo na yung sama-sama nagbabasa at nagtumutunghay ng salita ng ating Panginoon by reading the Bible together. Ano po? Okay, dito po sa verse 19 to 20, ito po yung sinasabi nga po na kung saan ipinakita pa dito kung paano mga payong mga sa kabataan. Ano po, dito sa verse 9, 10 to 19, sabi nga po dito, ang kasalanan, ay nakikita po natin ay nakakaakit. Marami iba't ibang klaseng kasalanan na kung saan ay dahil ito po ay nagbibigay ng kung saan it offers a quick route to prosperity and make us feel like one of the crowd. Marami pong tukso talaga ang gumawa ng kamalian. Ano po, dahil dito po, nakikita po natin yung mga gumagawa na hindi tama at kumbaga sa tingin nila sila ay nagiging sikat, sila ay proud na kung saan yung mga mali nilang ginagawa ng lihim na kung saan akala nila ay tama, sila po ay meron doon kaakibat na kung saan pagmamalaki, pagmamataas. But when we go along with other refuse to listen the truth, sabi nga po dito, kung tayo nga po ay ganito, kung tayo makikisalamuha sa mga ganitong attitude, sabi nga po ay, yun na nga po yun ang magiging master natin, yung paggawa ng hindi tama. And we'll doing sa atin kung paano, sabi nga po ay, kung paano yung kung saan ay ibinibigay na natin, makikiano na po tayo, yung makikisalamuha na tayo sa ginagawa ng mundo. Pero salamat sa Panginoon dahil tayo ibinukod, tinawag mula sa karamihan. Dahil nga po itong pangaral na ito ng ating Panginoon dito sa verse 10 to 19, na kung sa'y sinabi, aking anak, sakali mang akitin ka ng masama, huwag kang paakay, sila iyong tanggihan niya. Kung sabihin nilang halika tayo ay mag-aabang bilang katuwa ay duwalong, hindi na walang malay. Dito ba kung saan ay sila daw ay matutulad sa patay na ililibing, which is totoo naman. Pero salamat dahil nga po tayo ay nag-aaral sa mga salita ng ating Panginoon at yung kasalanan na kung saan ay makikita po natin na kung magpapagiging palalo ay talagang hahantong sa kamatayang espiritual. So tayo po sa pag-aaral natin ito ng salita ng ating Panginoon, natututo tayo na pumili. We must learn to make choices.
not in the basis of fleshly appeal or short-range pleasure. Hindi yung sa pamamandalian na kung saan ay kagalakan o kasiyahan natin dito sa mundo. Pero ito po ay ang sa ating ginagawa, it is a long-range effect. Ito yung makaka-epekto sa atin hanggang sa buhay na walang hanggan. Kung tayo ay patuloy natin yayakapin yung turo ng karunungan ng ating Panginoon. Nandito po na kung saan ay maipakikita natin kung ano yung mabuti sa kamali. We can be friendly with sin and expect our lives to be remain unaffected. Okay, may pagkakataon na yung mga makasalanan ay makipagkaibigan tayo para makita nila kung sino tayo. Like for example nga po, sa pag kami magkakasama ng aking mga kaibigan, yung sa tatlo kong close friend, mga best friend forever, kasi nga po nung po kami ay magkakasama po simula nung sa colleagues, nung kami magkasama sa ospital hanggang ngayon. Pero sila po saradong Katoliko. Pero pag kami nagkakasama-sama, andun na respeto nila at paggala. Sila pa yung nagpapaalala. O magpe-pray na ba tayo? O may devotion ba tayo ngayon yung pagkasama namin sa umaga? Sila yung nagpapaalala. Meron sila respeto at paggala. Bagamat sila po ay talagang saradong Katoliko, pero still, andun nila, nakikita nila na kung saan yung sa sitwasyon ko na ire-respeto nila at naigagalang. At pag nag-share ka, kami nagkabahaginan ng salita ng Diyos, ayun, yung kanilang namang pag kami nagpapalitan ng mga tungkol sa amin na pag-aralan, na ibibigay naman nila yung kanilang insight, bagamat sila po ay sarado Katoliko, pero natututo din naman sila. Kaya nga po tayo sinasabi na makita sa atin na tayo liwanag na salita ng ating Panginoon kung saan na yan na isa sa pamuhay natin at yun po ay makikita ng ating kapwa. Sabi po sa verse 19, ganyan ang uuwian ang nabubuhay sa karahasan, sa ganyang mga wawakas ang masamang pamumuhay. Ito po ay nagsasabi nga po dito sa mga sinful person, yung mga tao na ayaw tumanggap ng katuwiran mula sa Panginoon. Sa salita ng ating Panginoon. Sabi nga po, going after ill-gotten gain is one of Satan's surely traps. Ito po yung kumbaga ay mga kung saan yung makamundong gawain, lalo na po yung paghahangad ng yumaman. Ito po isang kung saan ay traps ng kaaway, wala iba si Satanas. It begins when he plants the suggestion that you can't live without some possession or more money. Lalo na po yung mga negosyante na walang hangad kundi ang yumaman kahit maka-epekto sa mga kapwa niya, binabaliwala nila ang kapwa nila kundi ang sarili nila ang kanilang iniintindi. At yun po yung nagiging dahilan upang sila ay lalo magpakasama at lalo magkaroon ng maraming kasalanan. Pero dito makita po natin na kung saan ito po tayo dahil tayo nga po ay magsalita ng ating Panginoon. Nalilimi natin na nakikita natin kung alin yung tama at mali. Sabi nga ay tayo patuloy na kung saan ay sa araw-araw humingi tayo kagaya nga po ng mga panalangin lagi sa araw-araw. Ask God for wisdom, na kung saan ay nare-recognize natin kung saan yung deepest desire natin, ito po mga makakabuti or makakasama. God will help us to overcome our sinful nature sa pamagitan nga po ng atin pong patuloy na paghahangad na tayo ay matuto maunawaan ang kanyang salita at maiwasan natin yung trap na ito ng kaaway. Walang iba, lalo na po yung mga bagay na kung saan ay pagpapayaman sa pera. Isa sa tunay nakita ko po na kung saan nagiging source of evil talaga ay ang pera. Marami po talaga natatraps dyan. Pero salamat sa ating Panginoon, na kung sa isa kapanahunan na binibigyan tayo ng wisdom how to handle na kung saan sa mga pinagkakatiwala sa atin ng ating Panginoon. It's about the finances natin. Tayo tinuturuan talaga ng kanyang salita. Verse 20, karunungan ay maalingaw sa mataong lansangan, tinig niya ay maaling nangingibabaw sa lupa ng pamilihan. The picture of wisdom calling aloud in the street is a personification. Habi nga po dito ay, wisdom is not separate being. Hindi po hiwalay na bagay ang karunungan. At ito po ay ang puso mismo ng ating Panginoon. Ito yung puso at kaisipan na kung saan ang ating Diyos na nagre-rebuild kung tayo ay mayroon tayong pangunawa sa kanyang salita. Kaya nga po, kung tating babasahin yung ating ang four gospel ng ating Panginoon sa Book of Matthew, Mark, Luke, and John, makikita po natin dito kung paano ang namuhay ang ating Panginoong Jesus. Nakita natin yung wisdom and action sa Kanya.
para maunawaan natin, nakita po natin kung paano tayo magiging matalino, ay andun nga po talagang yung calling na ito ng ating Panginoon na nagtuturo sa atin dito sa Aklat ng Kawikaan, na kung saan tunay na ito po'y hubu-hubog. Ito tunay yung nagmaakay sa atin. Dahil ito nga po, sa akin nga po, personally, ito po yung aking, hindi ko po ito winawala sa aking pag-devotion sa araw-araw. Kahit araw-araw ko pong basahin dahil ang Proverbs nga po ay 31 verses. Kaya andun nga po, kahit ito po paulit-ulit taon ko nang inabasa ang aklat ng mga awit at aklat ng Proverbs, saka pababasa ng ating iba pang mga mga book sa ating Biblia. Pero ito po hindi nawawala sa aking devotion. Kaya nga po umaabot ng 7 o'clock a.m. mula pagising sa umaga ng 4 o'clock. At ngayon po nadagdagan na advance pa nga po pag ganitong MWF. Kasi nga po, ito po yung kung saan ipagpapakita. Picture of wisdom, calling aloud in the street. Ito po yung kung saan buhay na kasalita ng ating Panginoon na kung saan ay pinakikita. Itong nakikita natin kung paano yung mind of Christ, yung kaisipan ng ating Panginoon. Kaya nga sabi nga ni Pablo, ito yung sinabi ni Pablo, ang kaisipan ko ay kaisipan na ng ating Panginoong Jesucristo. So, ganoon din po tayo. Sabi nga po na kung saan ay ito yung kung saan ay nananawagan sa atin upang tayo patuloy nating yakapin ang kanyang salita at matuto tayo sa karunungan tinuro ng ating Panginoon. Kasi nga po, sabi nga po dito, kagaya po ni Pablo na kung saan nakita natin, sinabi ni Pablo sa sulat niya kay Timoteo, nusulatan po niya si Timothy na sinabi nga po niya dito, sabi nga po kasi, for New Testament, calls to wisdom sa bagong tipan, ang panawagan po ng karunungan ay andito po ito na pinakita ni Pablo kung paano niya sinabi sa ikalawang sulat niya kay Timoteo sa 1:7 na ikalawang Timoteo, sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ibinibigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. It is a wisdom, kung paano tayo ay talagang tinuturuan. Huwag maging duwag sa anumang bagay, mga pangyayari. Huwag maging duwag tayo sa paggawa ng kasalanan. Pero pagdawa, huwag maging duwag sa paggawa ng katwiran. Sinabi din nga po, at malinaw na paulit-ulit na sinasabi nga po ni Santiago, na malinaw din sinasabi na kung tayo ay kulang sa karunungan, ay tayo po himingi sa Diyos at siya po ay ang ating Panginoon na magbigay. Siya yun po yung masaganang magbigay dahil nga po ang ating Diyos ay hindi nanunumbat. Kaya nga po, salamat sa Panginoon. It makes sure that you don't reject God's offer of wisdom. Hindi po yun, ito po yung kung saan ay talagang sa araw-araw nating pag-ninilay ng salita ng Diyos. Nagiging matapang po tayo sa paggawa ng katwiran. Bakit? Meron tayong karunungang ibinibigay ng ating Panginoon. Kaya nga po, wag daw po nating i-reject kasama. Kaya nga lang po, bilang isang magpapahayag ng salita ng Diyos, hindi po natin maiwasan na maka-encounter tayo ng mga mangmang na mga tao na kung saan ay kumbaga titignan natin pinakamahalagang bagay na ino-offer natin sa kanila ay tinatanggihan nila, which is natural naman po nagaganap. Dahil bakit? Andun nga po, nawala pa silang kamalayan. Kailangan lang po talaga natin na magkaroon talaga tayo ng long passion, yung mahaba, hindi naman ito yung hindi pagtitiyaga, ayokong banggitin ang pagtitiyaga, kundi ang kung saan ay yung passion natin na kung saan ay maibahagi talaga ang salita ng Diyos sa mga mangmang. Sabi nga po dito sa verse 22, taong mangmang, walang hustong kaalaman, hanggang kailan katatagal sa aba mong kalagayan, hanggang kailan mo manatadili sa iyong kamangmangan, kailan mo pa iisipin maghanap ng kaalaman. Sabi nga po dito, ito sa kung saan ay ito po yung sinasabi na hindi naman ito yung mga tao na kung saan meron din mental deficiency o may kung saan ay may sabihin natin na kung saan ay hindi sila yung sinasabi dito sa verse 22 na ito ay hindi sila yung mga tao na kung saan ay merong mental deficiency o may kulang sa pag-iisip pero ito po yung mga tao na kung saan ay yung kanilang character deficiency doon nga po ng mga tao na kung saan ay mayroong rebellious spirit, pikatamaran nga po, or meron kong taglayong galit po o injet. Ito po yung sinasabi dito na kung saan mangmang dito sa verse 22 na kung saan ay
kung kanilang kalagayan sa buhay ay nagtataglay na wala yung kanila sa kanila yung values, moral values, ang nananatili sa kanila yung kung sa simple nature, ano po. Kaya nga po, the fool is not stupid, but unable to tell right from wrong and good from bad. Sila po yung mga tao na hindi po nila naunawaan kung ano yung mabuti at masama at kung saan yung tama at wasto. Ano po, sila po yung mga taong mangmang na kung saan ay kung saan ay hindi naman sila mental na may deficiency sa kanilang kaisipan, kundi mga tao na tumatanggi talaga sa karunungan, tumatanggi sa kung sa ituro ng ating Panginoon na napakahalaga at marami po tayong na-encounter dyan. Ano po? At dun po ako dinadala ng ating Panginoon sa mga taong ganun. Hindi po sa maraming crowd, hindi po sa mga tao na kung saan ay may pagkakilala na, kundi dinadala po ako talaga ng Panginoon sa mga tao na walang talagang kamalayan at pagkilala sa ating Panginoon. Kaya po, yun lagi ang akin po kung saan ay kailangan po talaga na kung saan ay yung tapang talino kung paano haharapin. Dito po natetest yung ating perseverance, yung patience po natin sa mga ganito na kung saan ay mga tao, minsan ay kakatuka sa kanila, tulog, sabihin sa iyo ay, teka lang po, at ako may sakit ng ulo. Sabihin ko siya, sige, mag-aantay ako dito ng ilang minuto, sige, pahinga ka lang. O, after ng mga 20 minutes, o ate, pwede na po ba? O, edi saka i-encourage ko, dahil andun ako sa pag-aantay ko, ayun, napipilitan na din siyang tumayo. At pagdating naman na kami naman po ay nag-aaral ng salita ng Diyos, nakikita naman pag nasa presence sa kami ng pag-aaral ng salita ng Diyos, nakikita mo naman, napipil mo naman sa Kanya na yung pagkilos ng banal na Espiritu ay andun ako sa una, nakasimangot, kumbaga nakatapos na ito na naman, ganito parang naisip mo gano'n. Pero pag naandun na yung presence ni Lord, nakikita mo nangingiti na siya. Magbibigay na siya ng opinion sa mga binidiscuss po natin. Inaamin naman niya na kung saan ay sister ay at ako'y ito, sasabihin niya ganyan. Kaya nga makita mo mga later on hanggang sa pagtatapos ay nakangiti na siya. So ayun po. Kaya nga po sila yung mga tao na kung saan ay hindi yung kanang kumbaga hindi sila yung mental patients kundi talaga mga tao na kung saan ay kulang sa kaalaman. Ano po? The fool is not stupid but he or she unable to tell right and wrong or good from bad. Sila po yung talagang mga tao na kung saan ay kulang sa kamalayan tungkol sa salita ng ating Panginoon. From verse 23 to 28, tatita po natin dito, andun nga po na kung saan ay ang Diyos po natin ay willing talaga na ibuhos sa atin ang kanyang puso at andun nga po sa ating kamalayan ay pinakikita dito kung gaano tayo nais ng Panginoon na kung saan isaayos yung ating mga kaisipan at puso para sa Kanya. Ano po dito po sa 23 to hanggang 28, kumbaga naandun ang puso ng ating Panginoon na kung saan ay patuloy na ipinakikita dito na kung saan ay iaakay po tayo na kung saan ay bigay yung kanyang karunungan para makamit po natin. Tanggapin yung kanyang mga paalala at andun po na pinakikita dito na we must be willing to listen. Dapat andun nga po sa pagkikinig natin, sino man na nagsasalita, kung babae man lalaki, o sino man tao, matalino o ayaw man natin, pero kailangan din po natin pakinggan ang sinasabi ng isang taong pinili ng ating Panginoon. Sabi nga po, pag daw po tayo ay nag-refuse o tumanggi sa ganitong mga tao na kung saan nagpapangaral ng salita ng Diyos o tayo po ay nagkakaroon ng pride o kataasan. Sabi nga po, we must be willing to listen, refusing to let pride stand in our way. Kaya nga po yung tumatanggi, totoo yun. Na pag tumatanggi, ibinibigay mo yung pinakamahalagang bagay dito sa mundo at sila'y tumatanggi. Ito po yung kung saan sila po ay may ding kataasan or pride. At yung po'y rampant sa mga tao na walang pagkilala sa ating Panginoon. Dahil na-experience sa kanila ang espiritu ng Diablo, yung kataasan. Na kung saan ay hindi nila namamalayan. Pride is thinking more highly, sakit sa kapanahunan. Ito daw po yung iingat sa atin kung hindi natin papansinin ang pangaral at ng ating Panginoon na kung saan ay may masakit, pero mas masakit kung tatanggihan natin ang salitang ito sa hinaharap. Kung tayo po yung pain na ito ay nararanasan natin, ito po yung pain na kung saan ay kasama naman natin ang ating Panginoon. Pero kung ito yung tatanggihan at iiwasan natin sa panahonan, mas lalo, the greater pain we will encounter in the future.
Kaya tanggapin na po natin yung mga kung saan anumang pain yan, anumang persecution, trials, ah, sa ating mga buhay, yung defining moment natin, tanggapin na natin dahil alam naman natin, meron tayong wisdom, meron tayong peace sa kabila ng tayo dumaranas sa mga kahirapan, mga pagsubok, pero meron tayong inner peace, inner joy, at andun yung kapangyarihan, o yung inner strength, lakas, na pagtatagumpayan natin ang lahat ng bagay. Bakit? Kasi talagang dinadaanan natin yun. Every now and then, pag tayo nakaranas ng kasaganaan o kagalakan, of course, dadaan pa rin tayo muli. Para kasi nga po, ang buhay po natin spiritual ay para din nga pong gulong. Mataas po ngayon, tapos dadating problema, ayun na naman, masaya na naman tayo, problema at dadating na naman. At ito, doon natin makikita kung paano natin pinapractice yung wisdom mula sa ating Panginoon. At doon po natin makikita yung buhay po natin, alam paano tayo magiging matatag. Dahil napagranasan na natin yung mga ganung sitwasyon, kawalan, sakit, karamdaman, problema. Pero at the end of the day, masaya tayo dahil alam na namin ito, ang kapalit nito ay biyaya at pagpapala ng ating Panginoon. Kaya nga, sabi niya po, ang makinig sa akin, mananahan ng tiwasay, mabubuhay ng payapa, malayo sa katakutan. Di ba? Sabi sa verse 33. Ngunit ang makinig sa akin, mananahan ng sa tiwasay, mabubuhay ng payapa, malayo sa katakutan. Ayan, makita po natin but whoever listen to me will live in safety and at ease, whether without fear or harm. Ano po? May mga harm, may mga painful, pero at the end of the day, sabi nga po, magpapasalamat pa rin tayo sa Panginoon. Dahil bakit? Kilala natin siya. At andi na po tayo, na binibigyan na po tayo ng tapang, kagalakan, talino, para mapaglampasan natin. Kasi nga po, we have a struggle in this world, in this temporary world. Kaya ako, pag dumating yung pagsubok na yun, Lord, okay, thank you, magpapasalamat na lang tayo. May iiyak, masasaktan, pero andun nga po, deep within, masaya pa rin tayo dahil alam natin, meron Diyos na mag-aayos. Meron Diyos na kung saan ay mag-provide. Meron Diyos na magpapagaling. Meron Diyos na kung saan kapayapaan magbibigay po sa atin. Praise God po rin po ating Panginoon. Tayo po yung manalangin. Heavenly Father, merciful God, thank you so much once again for your words that we have been and part for today, Panginoon. Salamat po sa aming panginilay na mga salita kung paano dito po pinakita sa umpisa ng Aklat ng Kawikaan ni Haring Solomon. Dito ipinakita mo nga po, Panginoon, na sa umpisa pa lang ay naandun na yung tawag ng iyong karunungan na mula sa iyo para sa iyo, sa amin, na iyong mga anak, kung paano kahalaga ang iyong mga salita at paano amin tatanggapin ang mga payo mo, paalala mo sa buhay po namin ito, God. Lord, salamat. Palawakin mo po ang aming ganitong mga gawain. Patuloy kang tumawag, huwag tumanggi ang mga tao na amin pong nakakanaig na, Panginoon, sa ganitong gawain. Huwag nilang tanggihan ang mga pinakamahalaga bagay dito sa mundo ay ang iyong salita. Kaya po, Ama, we are praying for them, Panginoon, na sila man di maranasan namin. Maranasan nila ang hiwaga ng iyong mga salita na naranasan namin sa panahonan. Dahil na isasabuhay po namin ito ng payapa, may kagalakan, may kapayapaan, at meron po ang katapang na nahaharap po namin ang buhay dito sa mundo. Kaya Ama, salamat. Pagpalain mo po si Ma'am Andrea, si Ma'am Annalyn, si Ma'am Beverly, God, salamat sa buhay namin, Panginoon, na patuloy mo kinakaniya. Patuloy niyayakap mo kami ng karunungan nagmumula sa iyo. Lord, salamat po at ito po alam namin ang biyaya at pagpapala ay dumadaloy sa bawat tahanan namin mula sa may edad hanggang pinakabatang mahal namin sa buhay. Andun nga po ang biyaya na kakamit po namin mula sa iyo, Ma. Lord, salamat po mali, Panginoon, sa iyong papuri pagsamba. Sa araw na ito, pinakukupot namin sa iyo, malabay na pakpak ang buhay po namin, anumang aming gagawin, ikaw po ang Diyos na papatnubay at gagabay. Sa pamamahinga po ni Sister Babe, ikaw po ang magpapala, ang kapayapaan ay patuloy na balot mo sa Kanya, and thank you for the wisdom na kung sa'yo bini-impart mo po sa amin. Salamat po, Ama. Muli ang papuri pa sa salamat lang sa iyo lamang. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Back to you po, Ma'am Annalyn. Blessed good morning.